Tunay ngang minsan ang buhay ay kaakibat ng iba't ibang pangarap. Ang nakaraan sa kwento ng hasinderang si Dayan. Huling gabi na nila sa camping site na may kumuha kay Dayan na masamang tao. Napag-alaman niya na ito ay ang kalaban ng pamilya niya na si Boss Sanchez. Sigurado ang dalaga na hindi siya makakaligtas sa mga ito. Nang biglang may tumulong at lumaban sa tatlong lalaking kumuha sa kanya. Napatumba nito ang tatlo at mukhang kilala ito ng pamilya niya. Halina't tunghayan natin ang part 7 ng seryeng ito. At maraming salamat sa inyong walang humpay na pagsubaybay. Pinipilit niyang aninagin ang mukha ng binata pero nahihirapan siya dahil sa sobrang dilim. At least alam niyang kilala ito ng papa niya at hindi ito masamang tao katulad ng tatlong lalaking kumuha sa kanya sa loob ng tent niya. Laking gulat niya na halos hindi makapaniwala nang mamataan ng liwanag ng buwan ang mukha ng tagapagligtas niya. Simon? Hindi ito kumilos na parang inaasahan nitong magugulat siya pag nakita nito ang mukha nito. Nanlaki na lang ang mukha ng dalaga na makumpirmang ito ang binatang si Simon. Kahit kunting liwanag lang yun ay sigurado siya na ito ang binatang natutunan niyang mahalin. Pero imposible yun dahil isa lang itong sikat at guwapong estudyante sa eskwelahan niya. Paano nitong napatumba lahat ng lalaking dumukot sa kanya? Naalala ng dalaga na wala na siyang suot na wig at salamin kaya agad siyang tumalikod. Parang binuhusan ng malamig na tubig na bigla siyang natauhan. Hindi siya pwedeng makita ni Simon bilang si Dayan Villapuentejo. Kailangan niyang makalayo dito. Siguro saka na lang siya magpapasalamat ng maayos dito. Salamat. Tatakbo na sana papalayo ang dalaga nang biglang hinawakan ng binata ang bewang niya at pinaharap dito. Nagdadasal na siya na sana ay hindi nito maaninag ang mukha niya, kaya pinilit niyang ikubli ito. Alam mo ba kung gaano akong natakot nang makita kang karga ng mga taong yun? Nag-aalalang sabi ng binata. Natakot pa rin ang dalaga na baka makita ng binata ang mukha niya, kaya nananatili lang siyang nakayuko. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may mangyari sa'yo, patuloy na pagsasalita ng lalaki. At sa hindi may paliwanag ng dalaga, hindi sa pagbibiro ang boses ito kundi puno ng pagmamahal at pag-aalala. Kung hindi nga siya nagkakamali ay parang gusto pa nitong haplusin ang mukha niya. Kahit may halong inis at pagkalito ay parang gusto rin niyang mayakap ito. Nang biglang magsalita ang binata. Masaya akong ligtas ka, Miss Dayan Villapuentejo. Nagulat ang dalaga sa narinig mula sa binata. Agad niya nilingon ang mukha ng binata, ngunit wala siyang nakitang gulat sa reaksyon dito. Kilala mo na ako? Tanong ng dalaga. Paano? Matagal na, Miss Dayan Villapuentejo. Nakangiti pero may bahid ng lungkot sa sagot ng binata. Naguguluhan lalo ang dalaga sa narinig. Paanong kilala siya nito? Nakasuot siya ng salamin at wig sa paaralan at sigurado siyang walang makakakilala sa kanya sa ganoong itsura. Sino ka ba talaga, Simon? Naguguluhang tanong ng dalaga. Saka na niya itatanong dito kung bakit ito kilala ng papa niya at bakit siya nagre-report dito. Nangangatal pa rin siya sa takot pero kahit paano ay nakakalma siya dahil sa presensya ni Simon. Bahagyang umatras ang binata at seryosong tumingin sa dalaga. Ako si Kapitan Simon Rolon, agency at nag-iisang anak ng may-ari ng ahensya. Dagdag nito sa mahinang boses na parabang ayaw nitong iparinig sa dalaga ang huling sinabi nito. At ako ang personal agent na nagbibigay proteksyon sa iyo, dagdag pa ng binata. Ang Rolon Agency ay isang prestihiyosong agency ng mga secret agent na may mataas ng reputasyon sa pagbibigay ng proteksyon sa customer nito. Ika nga ay self-made millionaire ang may-ari nito dahil napalago nito ang ahensya na ngayon ay may branch na kahit sa ibang bansa.
Alam ni Dayan na may mga grupo ng secret agent ang pamilya nila. Pero hindi niya inaasahan na ang Roland Agency ang ahensyang iyon. Ito sana ang sasabihin ko sa iyo kanina sa camping trip, Dayan. Gusto ko sanang aminin sa iyo na totoo ay kilala kita at alam kong nagpapanggap ka lang bilang Ella. Patuloy na pinapaliwanag nito habang parang lumong-lumong nakatungo. Ilang taong mo na bang pinagsisilbihan ng pamilya ko, Simon? Hindi sigurado ng dalaga kung ano ngayon ang nananaig. Pasasalamat ba dahil sa pagligtas nito sa buhay niya or pagkainis dahil sa pagsisinungaling nito? 1 taon, tila nahihiyang sagot ng binata. Napatango na lang ang dalaga at ikinuwento ng binata. Sa Amerika talaga siya nakalagi. Pero dahil isang problema sa kumpanya ay pinakausapan siya ng ama na tulungan siya. Dahil balang araw ay mapupunta din naman sa kanya ang ahensya. Nagtapat ng binata nung makita niya ang litrato ni Dayan ay naawa siya dito. Dahil sa OP na OP ito sa mga tao. At naroon pa ang banta sa kapahamakan sa buhay nito. Inamin din ng binata na nabigani siya sa dalaga kaagad. At balak sana magpakilala bilang si Simon na anak na may-ari ng ahensya. Kaya lang ay nakiusap ang senyor na siya mismo ang magbantay sa kaisa-isang anak dahil sa maganda niyang record sa Marine sa ibang bansa. Tamang-tama na nagpanggap si Dayan bilang Ella. Kaya nagpanggap din siya bilang si Simon, ang estudyante sa paaralan na pinapasukan ni Dayan. Sinabi rin nito na parte ng kanyang cover-up bilang secret agent ni Dayan ang magpanggap na regular na estudyante. Ang inisi ng dalaga at magmukha talaga siyang kapanipaniwala. Idinagdag pa ng binata na natatakot itong mabuking siya ng dalaga, na minsang mabanggit nito ang pangalan ni Dayan pero mukhang hindi ito napansin ng dalaga. Magsasalita pa siya nang makitang marami ng gising na mga kaklase niya at lahat ng mga ito ay nakatitig sa kanila ni Simon. Sunod-sunod na ring dumating ang mga pulis at isinakay sa sasakyan ang 3 lalaki. Maya-maya pa'y kasunod na ring dumating ang senyor at senyora na humahagunos at halos buhati ng anak sa pag-aalala. Sigurado siyang alam na ng lahat na hindi siya si Ella, kundi ang mayaman at nag-iisang tagapagmana ng Villapuentejo Group of Company. Napatango na lang si Dayan. Hindi niya alam kung magagalit ba siya kay Simon sa pagpapanggap nito or maiiyamot, na parang awa lang pala ang naramdaman nito para sa kanya. Patas na lang sila. Katulad niya ay nagpapanggap din pala ito bilang isang ordinaryong Simon. Nalulungkot siya na napabuntong hininga. Ngayon pa na sigurado na siyang mahal niya na ang binata. Nang mga sumunod na araw ay tulad ng inaasahan, nagbago bigla ang pakikitungo ng mga estudyante sa eskwelahan. Balik na naman siya bilang ang prominenteng si Dayan, na hinahangaan ng mga lalaki at kinaiinggatan ng mga kaedad niyang babae. Gusto ko nang humalakak. Tingnan mo ang grupo ni Claire, parang asong nakabasag. Natatawang bulong ng kaibigang si Rain. Bagyang tinapik ng dalaga ang kaibigan at parang gusto na rin tumawa. Totoo naman ang sinabi ng kaibigan. Buhat nang nalaman ng grupo nito na siya si Dayan ay talagang halos pagsilbihan nila ang dalaga. Dayan, patawarin mo kami. Hindi kasi namin alam na ikaw yan. Cute na paghingi ng paumanhin ng grupo ng estudyante na nadaanan ni Dayan. Okay lang yon, pero sana sa susunod, kahit pangit at hindi nyo ka-level, maging mabait naman kayo. Kung may natutunan siya sa pagpapanggap na yun ay yun ang makita ang totoong ugali ng taong nasa paligid niya. Pakiramdam niya hindi na siya si Dayan Villapuentejo na parang walang alam sa totoong nangyayari sa buhay. Ngayon mas aware na siya sa paligid niya at sa pakikisama. Bigla niya tuloy na isip si Simon. Hindi na kasi niya nakita ang binata sa school pagkatapos ng pangyayari sa camping. Ang bulungan ay lumipat ito ng eskwelahan. Walang nakakaalam na ito ang anak ng Roland Agency, ang may-ari ng ahensya ng mga secret agent. Pero dahil alam ni Dayan ang totoong pagkatao nito,
Sigurado siya na may ibang assignment na ang binata. Hindi man lang siya nakapagpasalamat ng ayos dito kahit ba sabihing trabaho nito ang protektahan siya. At dahil hindi sila makapagpaliwanag sa isa't isa noon, naisip din ni Dayan kung ano kaya ang nasa loob ni Simon. Akala kaya nito ay nagalit pa rin siya dito sa pagpapanggap nitong normal na estudyante lang. Nakabalik na ang dalawang magkaibigan sa kanilang dormitoryo. Inaayos na nila ang kanilang mga gamit nang biglang may kumatok sa pinto. Nagsitinginan muna ang dalawa at tumayo na ang dalaga para pagbuksan ito. Nang buksan ito ng dalaga, nagulat ito nang makita ang isang estudyanteng lalaki na may daladalang bulaklak. "Ipinabibigay po," sabi ng lalaki. "Kanino galing?" tanong ng dalaga. "Malalaman niyo po kapag pumunta kayo doon," may tinuro ang lalaki. "Ano yan? Wow, may secret admirer ka na, Dayan," kinikilig na sabi ni Rain. Napailing na lang ang dalaga at sinunod ang sinabi ng lalaki nagbigay sa kanya ng bulaklak. Kahit nag-aalinlangan ay sumunod na rin ang dalaga dahil sa udyok ng kaibigang si Rain. Sanay na rin naman siya na may mga gumagawa ng ganitong sorpresa sa kanya. Hindi na mahirap sa kanyang sumunod. Hindi pa nakakalayo ang dalaga sa paglalakad ay may nakita na naman siyang isa pang estudyante na may daladalang bulaklak at may itinuro na namang direksyon. Panay lang ang pagtanggap ng dalaga ng bulaklak at pagsunod sa bawat itinuturo ng mga estudyante. Maya-maya lang ay napansin ng dalaga na patungo siya sa isang music room. Marahan niyang binuksan ang pinto at nakita niya si Simon, ang binata na nakaupo na nagpapatugtog ng piano. Naalala niya na ito ang tinutugtog niya ng unang engkwentro nila. Napangiti na lang ang dalaga at ramdam na ramdam niya na ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nang matapos ang pagtugtog ng binata ay lumapit na ito sa dalaga at inabot sa kanya ang isang bulaklak. "Dayan, alam kong hindi pa dapat at marami pa tayong dapat pag-usapan. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita." Napalunok ang dalaga. Ganon din naman ang nararamdaman niya, kaya lang tama ang sinabi ni Simon. Napakarami nilang kailangan pag-usapan at linawin sa isa't isa. Hindi niya namalaya na umiiyak na siya na parang lalo nagpagulo sa isip ni Simon. "Alam kong nasaktan kita, Dayan, pero hindi ko naman sinasadya. Sana lang ay sinabi ko sa iyo ang totoo. Hindi ako estudyante dito, pero para sa kapakanan mo, hindi ko pinagsisisihan ang pagpapanggap ko." Magsasalita pa sana ang dalaga nang biglang may tumawag kay Simon. "Kailangan ko nang umalis, Dayan. Ngayong gabi ay lilipad na ulit ako patungong Amerika para asikasuhin ang problema ng kumpanya namin. Tumaan lang talaga ako para sabihin sa iyong mahal na mahal kita at hindi ko inaasahang ganun din ang nararamdaman mo para sa akin." Ibubuka na sana ng dalaga ang bibig para sabihin dito na mahal niya din ito, pero mabilis na itong tumakbo sa naghihintay na sasakyan. "Sa muli nating pagkikita, Dayan Villapuentejo," uling sambit ni Simon bago pa nagsialisan ng sasakyan nito. Naiwang tulala si Dayan. Ngayon niya pinagsisisihan na hindi niya kaagad nasabi dito ang nasa saloobin niya. Sana ay naipagtapat niya din dito na nahuhulog na rin ang loob niya sa binata at wala siyang pakialam sa pagpapanggap nito na ordinaryong estudyante lang. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan. Bibitinin ko muna ulit kayo. Sana ay abangan niyo ulit sa huling yugto ng series na ito. Maraming salamat. Peace out.